Sa ibang balita, bukod sa mga gulayan sa Benguet, apektado rin po ng malamig na panahon ang mga palaisdaan sa Taal Lake. Kamakailan lang tinatayang nasa 120 tonelada ng isda ang namatay dahil sa phenomenon na tinatawag na overturn sa lawa, dulot ng malamig na panahon. At yan ang tinututukan ni Connie Sison na nasa Talisay, Batangas ngayon. Connie. Yes, Rhea, at sinabi mo nga kanina, 120 tons ng bangus sa tilapia ang apektado nitong fish kill dito naman sa may Talisay, Batangas, dito sa Taal Lake. Kaya ito dahil din sa malamig na panahon na nangyayari yan, December to January, usually ay nagkakaroon itong tinatawag na overturn o sulfur upwelling. At para explain sa atin kung ano nga ba ang nangyayaring natural phenomenon na ito tuwing taon-taon na lamang, ay makakasama natin ngayon si Engineer Mario Balazon. Siya naman ang spokesperson po kayo ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated. Good morning po sa inyo. Good morning po. Bakit ho nagkakaroon taon-taon nitong upwelling o sulfur upwelling na ito? I-correct ko lang po, hindi naman po talaga taon-taon. Kung kapag ito po yung nangyayari lang po kapag yung sobrang extreme yung mga paghangin ng amihan na sobrang lakas, that this will create yung pong mga malalaking alon. At ang amin pong suspetsa, ito po ay gumagawa ng undercurrent at nai-scour po niya yung ilalim ng tubig. Kamusta po ngayon? Kasi ang balita ho namin, hindi naman siya singlaki as compared to the last time na nagkaroon po ng fish kill. 10.5 million pa rin. Of course, malaki pa rin ho yan para doon sa mga ordinaryong may mga fish cages. Pero ano ho ang damage nito ngayon sa nakikita natin compared to a few years back? Okay. Tama po kayo, kung ikukumpara po natin ang damage nito noong pong May 2011, ay malayong-malayo po ito. Kasi po, itong panahon na ito ay halos lahat po kami dito, katulong po namin ang amin pong asosasyon na Taal Lake Aquaculture Alliance, yun pong LGU, yun pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at saka DNR through PASO. Kami po ay nagkakaroon ng advisory na before December po, as much as possible, lahat po ng for harvest na isda ay i-harvestin na para po at least kung hindi man po ba maiwasan ay mabawasan man lang po ang impact ng tama ng. Okay. So engineer, yung mga naapektuhan nito, sila ho yung hindi nakapag-ahon ng mga isda nila at wala hong nilagay ng water pumps, ganun po ba? Yun pong naapektuhan, ito po yung mga isda, hindi naman po talaga for harvest pa, na kung saan po ay kung ima-market po, hindi naman pa ganun kamahal ang presyo. Yes. Well anyway, kaya po medyo pinigil na stock pa mo doon sa cages nila. Okay. So ito hong mga nakikita natin ngayon dito sa may palengke po, ito ay fresh na fresh at hindi ho ito apektado nitong fish kill, syempre dahil buhay pa ito Hindi na, actually dito po ang nangyayari pong sinasabing hindi na, ewan ko lang po kung saan nanggaling yung term na fish kill, ito pong fish mortality, kapag po may occurrence na ganito, hindi naman po lahat ay namamatay. Ang karamihan nga po, ang iba pong ang ginagawa namin before nga po na magkaroon ng ganitong occurrence, hinihila po namin doon sa mga hindi apektadong lugar at yun po yung nakakasurvive at ito po yung nakukuha natin ngayon. Paalala, para ho doon sa mga mamimili kasi marami hong natatakot na bumili, At nabanggit nyo, hindi naman lahat apektado. Yun po, tungkol naman po doon sa isda. Kung ito po naman ay buhay at nakikita nyo talagang tumatalon-talon, katulad nga po diyang inaahon na yan, hindi po talaga nakakasiguro po tayo na yan po ay sariwa. At kung yan po naman ay naka-frozen, make sure na yung pong kilala nyo po ang tilapiyang taal na maitim, kung yan po ay pumuti at medyo malambot po, medyo delikado po yan. At amoy din. Masigurado kung yan po ay rotten at medyo hindi na talaga tamang kainin, magkakaroon po talaga ng amoy yan. Alright, maraming salamat po sa inyo, Engineer Mario Balazon, para po sa inyong pagbibigay sa amin ng gabay, balik muna sa inyo dyan sa studio. Connie, tanong din natin, yung phenomenon na overturn, sapat na dahilan ba yan para magtaas ang presyo sa ilang pamilihan dito sa presyo ng isda? Kasi baka mamaya may mga manamantala at yun ang idahilan sa mga consumer. Tama yan, Rhea. Tatanong lang namin muli, na kung ito hubang overturn na phenomena na ito, ay enough ho ba itong rason para magtaas ang presyo para sa mga isda na binibenta dito sa palengke? Sa kasalukuyan po, hindi pa po siguro. Kasi po, hindi naman totally lahat ng areas is ang apektado lang po ay part ng Talisay. Yun pong ibang may mga fish cage allocation, 6,000 cages po dito sa Taal yan. So ang naapektuhan lang po ay mga nasa 50
cages. So sa tingin ko po, hindi naman po para maapektuhan yung price. Magkano ho ang dapat na binibenta itong mga ganito per kilo? Kasi po, ang farm gate po dito sa amin, nagre-range po yan ng 80 to 82 pesos. So it's up to the Per kilo yan. per kilo po. Ito po ay nakakuha na lang doon po sa ating mga trader kung magkano nila. Pero normally, magkano ho? Kasi nasa palengke na rin tayo para gabayan natin sila at hindi ho sila malugi. Ano? Ano? Po, tama lang na mga 100 hanggang 110 pesos. Alright. So, yun ang, at least meron ho tayong ceiling, kumbaga, no, na hindi po pwedeng tumaas pa doon. Pag binenta ng 200, pwede bang isumbong sa alliance nyo? Excessive naman po yan, hindi po tama. Ayun. So, alam na ho natin. Dito na po kayo pumunta sa Talisay at dito po nakakasiguradong talagang sariwa at mura ang isda. Salamat po sa inyo, Engineer Mario Balazon. At yan ho, mga kapuso, mamaya, bibigyan ko pa kayo ng mas detalyado, papakita ho natin kung ano mismo ang dapat na itsura nung isda na binibili natin para malaman ho natin na ito ay ligtas na kainin. Maraming salamat po muli sa inyo, Engineer. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Connie Sison.